Lord, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Tinataas ka po namin, Lord. Dinadakila, pinupuri, Panginoon. Unang-una, Lord God, ako po'y patawarin mo sa aking mga pagkakamalit sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasadya, Panginoon. Hallelujah. Anumang klaseng na pagkakasala ko, Lord God. Hallelujah. Linisin mo po ako, Lord. Hallelujah. Hanggang mula ulo hanggang talampakan, O Lord God. Gawin mo lang po akong instrumento na maging daluyan ng iyong pagpapala sa oras na ito, Lord God. Ito man ang iyong salita, rebuke, reproof, encouragement man, Panginoon. Mari po namin itong tanggapin ng buong puso at buong pagpapasalamat. Maging man ang aking amo, Lord God, nawa hindi pa po sila magising, Panginoon, at matapos po ang gawain na ito, Lord God. Pagpalain mo ang mga kapatiran ko, Lord, na hindi pa po nakadalo sa araw na ito. Hallelujah. Muli po, Panginoon, sabi mo nga sa iyong salita, dalawa lamang at tatlo, Lord, nga tatipon-tipon, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan, O Lord God. Kaya sa oras nito, Lord, hallelujah, ikaw po ang Diyos na nasa kalagitnaan namin, O Lord God. Hallelujah. Anumang gawa ng kaaway, Lord, distraction sa oras na ito. Ngayon pa lamang, Lord, sinasaway na po namin. Hallelujah, wala po siyang karapatan, O Lord God, sa pangalan mo in the name of Jesus, maging man ang aming signal, O Lord God, ibigay mo po ang signal na malakas, O Lord God, upang hindi po kami maputol ang inyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo in Jesus' name. We pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat po sa isa namang pagkakataon na tayo po ay nagkasama-sama, mga kapatid. Even wala man po talaga akong kinuha na schedule dito sa Jesus Christ Apostolic Pentecostal dahil ganitong oras ay busy po, mga kapatid. Pero wala po ang ating preacher na sister, tinatawag natin Sister Rita Laison. At mini-message po ako sa ating owner kagabi, mga kapatid, at sabi ko, loobin ng Panginoon. At salamat naman kasi tulog pa sila, mga kapatid, no? Hallelujah. Salamat sa Diyos sa pagkakataon, mga kapatid, na hallelujah, nagkaroon pa tayo ng time. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang ating topic, mga kapatid, the death or ang kamatayan, mga kapatid. Makikita po natin ang ating key verse sa Roma chapter 12, verse Roma 5 chapter 5 verse 12, mga kapatid, no? Kung paano, praise God, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. At ang ganitong mga kamatayan ay naranasan sa lahat ng tao, sapagkat lahat tayo ay nangagkakasala, mga kapatid. Ang tanong ngayon, mga kapatid, ano nga ba ang kasalanan? Amen? Ang kamatayan or ang kamatayan, mga kapatid, hindi po kasalanan kundi kamatayan, mga kapatid. Ang kamatayan, mga kapatid, ay may isang kaganapan o pangyayari sa karanasan sa buhay ng bawat tao. Ito ay isang kaparaanan ng Diyos upang hatulan ang tao sa paghatol sa espiritu, sa katawan at kaluluwa. Dalawa po, mga kapatid, no? Espiritu, kaluluwa, sabi doon, mga kapatid, espiritu ng katawan, praise God, katawan at kaluluwa. Ang paghatol sa espiritu, dalawa pong uri, mga kapatid, ang paghatol sa espiritu at ang paghatol sa katawan, mga kapatid, o paghatol sa kaluluwa. Itatlo po to, mga kapatid, ang klase ng kamatayan. Hallelujah. Sabi dito sa ating binabasa, mga kapatid, sa pamagitan ng isang tao na pumasok sa kasalanan, sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. Kamatayan sa kasalanan. Anong ibig sabihin doon, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Namamatay ang isang tao dahil sa kasalanan. Hindi literal na kamatayan, kundi spiritual, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang paghatol sa espiritu, ito ay tinatawag na spiritual na kamatayan. Ang paghatol ng espiritu ng tao ay nagbigay kapangyarihan upang magkaroon tayo ng bisa ang pisikal na kamatayan. Amen? Praise God. Ano po daw, mga kapatid, bakit namamatay ang isang spiritual or espiritu sa isang tao? Nawala ng gana, pumasok sa gawain. Hallelujah, nawala ng desire na magpagamit, nanlalamig na, mga kapatid. Yun po ang isa sa dahilan na namamatay po ang kanyang spiritual na pananampalataya sa isang tao, mga kapatid. Amen?
Hallelujah. Ang paghatol sa katawan, ito naman ay tinatawag na physical na kamatayan. Okay. Physical and spiritual, iba yun mga kapatid ha. Praise God. Yung kamatayan na physical, yung namamatay talaga. Totally mga kapatid. Praise God. Sabi dito, ito ay tinatawag na pisikal na kamatayan sa pamagitan ng espiritual na kamatayan. Ang katawan ay nagkaroon ng hangganan. Ito ang pisikal na kamatayan at ang pisikal na kamatayan ay kailangang maganap upang mahatulan ang kaluluwa. Praise God. Hallelujah. Ang spiritual, kumbaga bali tatlo nga kapatid dahil ang espiritu mga kapatid na mamatay yung ating ningas sa paglilingkod sa Diyos, may namatay na or hindi na tayo, hindi na gumagana mga kapatid. And then doon na naman tayo sa ang paghatol sa kaluluwa. Ang paghatol sa kaluluwa, ito ay ang pagtimbang ng Diyos sa pagsunod at hindi pagsunod sa tao sa kalooban ng Diyos. Kung ang isang tao ay masumpungan na nagkakasala o makasalanan at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya ay paparusahan at ito ay tinatawag, anong tawag doon mga kapatid? Pagparusa sa lawa ng apoy. Praise God. Sa isang tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya ay parusahan at ito ay tinatawag na pagparusa sa lawa or ng apoy mga kapatid. Babasa po natin sa Marcos. Basahin daw natin ito mga kapatid. Praise God. Isa po itong paalala sa atin mga kapatid, whether you like it or not mga kapatid, lahat po tayo ay mamamatay. Amen? Hallelujah. Minsan, ang isang tao, makarinig lang tayo ng topic na kamatayan, pagdating po sa may namatay. Praise God. Pero hindi natin alam mga kapatid na hindi po para sa patay yung salita. No? Para po yun sa mga tao na minsan patay na, spiritual mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sa atin, hindi po tayo matakot na ibahagi ang title ng kamatayan sa mga taong buhay dahil ang kamatayan para sa mga tao na buhay mga kapatid dahil ang patay ay hindi na po yan makakarinig. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, ang tao, sabi dito mga kapatid, ang paghatol sa kaluluwa, ang paghatol na ito ay pagtimbang ng Diyos sa pagsunod at hindi pagsunod sa tao sa kalooban ng Diyos. Kung ang isang tao ay masumpungan na makasalanan at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya ay paparusahan at ito ay tinatawag na pagparusa sa lawa ng apoy. No? Hallelujah. Pagparusa sa lawa ng apoy at ang parusang ito ay walang hanggan na parusa at paulit-ulit na paghihirap. Basahin natin mga kapatid. Marcos chapter 9 verse 44 ang sabi niya dito mga kapatid. Praise God. Sabi dito at kung praise God. Hallelujah. Walang 44. Sabi dito mga kapatid, basahin natin sa Bible. Hallelujah. Ang salita mga kapatid, where there worm, death not, and the fire is not a quick. Hindi mamamatay na mga ulod, mga kapatid. Pag ang isang tao ay namamatay. Hallelujah. At nalagay sa impyerno, mga kapatid. Ito yung kamatayan na nakakatakot, mga kapatid. Dahil kahit papayag ka man or hindi, tayong lahat po ay mamamatay, mga kapatid. Amen? Lahat po tayo ay makaranas ng kamatayan pisikal, mga kapatid. Pwede pa natin ma-restore kung ang ating relasyon sa Diyos ay nanlamig. Pwede pa nating ma-restore yan. Amen? Pwede pa tayong mag-repent. Pwede pa tayong lumapit sa Diyos. Pwede pa tayong magsimula muli, mga kapatid. Pwede pa natin i-renew ang ating spiritual, hallelujah, na pananampalataya. Pero itong kamatayan na physical, mga kapatid, kahit pa sino pa yang magpanalangin sa iyo, wala na yan. Hindi na yan, mga kapatid, hallelujah. Doon na yan sa hukmanan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang akala ng isang tao na ipanalangin lang ako sa aming, sabi doon mga kapatid, sa aming mga kapatiran ay maligtas ako.
Hindi po gano'n mga kapatid, baka gano'n lang po mga kapatid, okey lang ako magpakasasa ako sa kasalanan dahil mayroon naman akong pastor na ipanalangin nila ako, 'no? Hindi po gano'n ang mga kapatid ang isang kamatayan sa isang tao. Dahil once na ikaw namamatay mga kapatid, hallelujah, sabi pa nga sa Hebreo chapter 9 verse 27, hallelujah, sabi doon mga kapatid, hallelujah, na sabi doon sa 9:27 mga kapatid, hallelujah, and as it the appointed unto man wants to die, but after this is judgment. Or at sa paanong itinakda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kahit ano pang gawin natin, ipanalangin natin si brother, si sister, mga kapatid, pag tayo'y namamatay, hallelujah, ibig sabihin mga kapatid, wala na po tayong second chance. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, hallelujah, i-practice natin na, Lord, hallelujah, kung namamatay man ang ating relasyon sa Diyos mga kapatid, amen, huwag tayong makitulad sa panahon na nanlamig at nananlamig din po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Sabi pa nga niya doon mga kapatid, hallelujah, sa Marcos chapter 9 verse 44, na do'y hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Amen? Hindi ka pwedeng kumuha doon mga kapatid ng hallelujah, parang may naka-mute, unmute diyan. Okay? Praise God. Hallelujah. Paki-mute po ako, Sister Mel. Salamat po sa buhay mo kapatid. Hallelujah. Kung narinig mo ako. Thank you po. Ayan, salamat sa Diyos. Praise God. Sabi dito mga kapatid, ito ay pinakahuling hatol. Ang hahatol na ito ay maganap lamang kung ang isang tao ay hindi manunumbalik sa Diyos, sa tunay na Diyos. Hallelujah. Upuan po natin mga kapatid ang host. Ako na po ang upo dito kasi baka busy po yung host natin, no? Okay, praise God. Hallelujah. Ano po daw mga kapatid? Ito ay pinakahuling hatol. Ang ihatol sa mga ito. Hallelujah, kung ang isang taong hindi manumbalik sa Diyos mga kapatid. Amen? Hallelujah. Marcos chapter 9 verse 44 at sa 46 mga kapatid, basahin po natin, praise God, ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid sa Marcos chapter 9 verse 46, ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah, ito pa rin, inuulit-ulit mga kapatid, na kahit pa, hallelujah, ang uod hindi mamamatay. Sa 48 pa rin, nandoon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Ilang beses bang inuulit-ulit ito mga kapatid? Sa 44, 46, 48. Hallelujah. Pag ang isang taong hindi bumalik o hindi nanumbalik loob sa ating Panginoon, mga kapatid, ang papuntahan niya pag siya'y namamatay, mga kapatid, parusa sa lawa na apoy, at ang parusang ito ay walang hanggan na parusa. At ang paulit-ulit na paghihirap, mga kapatid, din paulit-ulit din yung verse, mga kapatid, 44, 46, 48, at yun pa rin ang mababasa natin, mga kapatid. Ito ay pinakahuling hatol sa isang tao, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito, may mga iba't ibang kahulugan ang kamatayan. Dito na po tayo mga kapatid. Una, ang pagkalawa o pagkawala ng buhay. Kung baga mga kapatid, death on arrival or dead on arrival. Di ba mga kapatid, no? Hallelujah, namamatay. Pangalawa mga kapatid, ang kamatayan ay malakas sa kapangyarihan. Isang puwersang hindi mapigilan. Amen? Kahit pa ilang beses ka, Lord, bigyan mo pa ako, Lord, ng hindi nga pa, Lord. Di ba? Hallelujah. Ito po yung kamatayan, mga kapatid, na malakas. Kumbaga, mga kapatid, hindi po natin masasabi, hallelujah, na, meron pa yata, pwede pa ba akong buhayin? No? Hallelujah. Hindi po talaga mabubuhay ang isang tao pag once na siya po ay mamamatay na, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat tayo sa ating Panginoon na buhay pa tayo. Amen? Hallelujah. Puso-puso kayo dyan kung buhay pa ba tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sabi dito mga kapatid, number 3 mga kapatid, ang kamatayan ay paghihiwalay sa espiritu at kaluluwa at katawan. Praise God.
Ang akala ng iba 'pag mamamatay mga kapatid is, yung kaluluwa niya ay isasama doon sa katawan, hindi mga kapatid. Yung katawan lang po natin ang maiwan, yun lang po yung iyakan nila pero espiritu natin buhay na buhay mga kapatid. Letter D, ang kamatayan ay walang tinatanggi at walang ginagalang na tao. Mayaman ka man, praise God. Masasabi mo man na marami kang pera, praise God. Kahit pa yung pera mo, hindi pwede yan makabili ng hininga mo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ang kamatayan ay inihalintulad sa Panginoon ng sa pagtulog. Kaya every gising, no, lagi kong maririnig si Sister Aluna, every gising is blessing. Dahil nag-practice tag kamatayan ang pagtulog nato. Pwede tang matulog na hindi na tayo magising, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, number 2 na po tayo. Sa anong dahilan at nagkaroon ng kamatayan? Anong dahilan nga ba, mga kapatid, na bakit namamatay ang isang tao? Ayon sa huling napag-aralan natin, mga kapatid, about sa kamatayan doon po sa Roma chapter 5 verse 12, 'di ba? 'Yun po ang ating talata ngayon sa key verse po natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa pamagitan ng kasalanan, ito ay resulta sa tatlong uri ng kamatayan. Una, espiritual na kamatayan. Pangalawa, physical na kamatayan. At pangatlo, ikalawang kamatayan o walang hanggang kamatayan. Ito pong tatlong ito, mga kapatid, na makukuha natin dito sa ating key verse, Roma chapter 5 verse. Or tama ba ako? Hallelujah. Roma chapter 5 verse 12, mga kapatid. Amen. Basahin natin ulit. Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito ay kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Praise God. Ito po ang parte sa isang taong namamatay, spiritual, physical na kamatayan at ikalawang kamatayan o walang hanggang kamatayan. Yun na pong nandoon ka na sa, hallelujah, nandoon na po sa lawa ng apoy, mga kapatid. Number 3, ano ang mga tatlong kamatayan at ano ang kahulugan at ang dulot nito? Una, salaysay natin, mga kapatid, letter A, spiritual na kamatayan, ito ay pagkawala sa spiritual na buhay. Ibig sabihin, spiritual na buhay. Kung sasabihin natin spiritual na buhay, mga kapatid, pwede tayong buhay pa tayo ngayon. Marami ngayon, mga kapatid, na buhay ang katawan, pero yung relasyon sa Panginoon, patay na. Bakit masasabi nating patay na, mga kapatid? Dahil wala nang time sa Panginoon. Wala nang ganang mag-devotion, wala nang ganang magmanalangin, wala nang ganang magbabasa ng salita ng Diyos. Isa po yan na kamatayan. Namamatay na ang ating spiritual, mga kapatid. Wala na tayo, mga kapatid. Parang present na lang tayo, mga kapatid. Huwag nating hayaan na maging ganun tayo, mga kapatid. At sa paningin ng Diyos, ang tao ay patay, bagamat ang katawan ay buhay. Ito ang dahil sa kasalanan ng isang tao. Di ba, maraming mga tao ngayon, mga kapatid, na trabaho lang, trabaho, mga kapatid, pero patay na sila, spiritual, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Basahin nga natin, mga kapatid, ang Ephesians chapter 2, verse 1. Sabi dito, at kayo'y binuhay niya nang kayong mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang sa mga kasalanan. Di ba? Hallelujah. Ito po, mga kapatid, dahil binuhay tayo. Anong ginagawa ng Panginoon, mga kapatid? Siya po ay nagpapako sa krus para lang iligtas tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi doon, mga kapatid, anong dahilan na nagkaroon tayo or nagkakaroon ng kamatayan, mga kapatid? Una, spiritual na kamatayan. Ang spiritual na kamatayan, mga kapatid, hallelujah, kahit buhay pa ang isang tao, pero patay na spiritually. Praise God. Hallelujah. Sa paningin ng tao, patay, or paningin ng Diyos, buhay pa ang tao, pero patay na. Dahil sa, ano po daw, mga kapatid? Dahil sa kasalanan.
Kaya sabi ni Apostol Paul, mga kapatid kong minamahal, Efeso chapter 2 verse 1, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Hallelujah. Praise God. Amen mga kapatid. Dati tayong patay spiritually. Dati tayo mga kapatid walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Pero binuhay tayo dahil sa mga taong ginagamit ng Diyos para tayo'y mahayuan sa kanyang salita. Kaya be thankful sa Diyos. Amen? Be thankful. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat tayo mga kapatid. Sabi nga mga kapatid, lahat tayo nagkakasala. Kaya ngayon, meron pong tinatawag mga kapatid na spiritual na kamatayon. Okay. Basahin natin mga kapatid, pangalawang verse sa spiritual na kamatayan. Unang verse, Efeso chapter 2 verse 1. At pangalawang verse mga kapatid, unang Timothy chapter 5 verse 6. Basahin natin mga kapatid. Chapter 5 verse 6, ang sabi niya dito, datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ano nga daw yung kahalayan sa kasanlibutan? Yung nagpapakasasa sa kasalanan dito sa sanlibutan. Yung nagpapatuloy sa paggawa ng mga kasalanan. Tinatawag po yan mga kapatid ng ating mahal na Panginoon, bagamat sila'y buhay, pero patay sila espiritual. Sabihin natin, hindi tayo ganon. Amen ba mga kapatid? Hindi tayo kasali doon. Dahil kung bakit ang panalangin ng isang tao ay hindi nagkaroon ng katugunan. Amen? Minsan ba mga kapatid, mayroon tayong mga panalangin na hindi tinutugon ng Diyos? Amen? Baka malakas lang ang boses ko. No? Sabi nga doon mga kapatid sa Isaiah 59 chapter 59 verse 1 to 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiiksi, na di makapagligtas ni hindi man mahina ang kanyang pakikinig na di makarinig. Sapagkat mga kapatid sa verse 2, kundi pinagpahiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. May mga tendency mga kapatid na ikiling ng Panginoon ang kanyang pandinig, hallelujah, dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Huwag tayong papayag. Nabuhay pa tayo pero patay na pala tayo sa paningin ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Ang kahulugan ng espiritual na kamatayan, mga kapatid, ay kawalan ng kaugnayan sa Diyos. Wala na tayong kaugnayan sa Diyos dahil sa kasalanan. Namuhay tayo na nandoon tayo sa kasalanan, mga kapatid. Amen? Letter B, mga kapatid. Una, letter A, spiritual na kamatayan. And letter B, mga kapatid, physical na kamatayan. Ito ang pagkawala ng physical na buhay. Patay na, mga kapatid. Ang physical na kamatayan ay may katalagahan sa mundo kung hanggang kailan lamang ito mananatili sa ibabaw ng mundo. Example, mga kapatid, may namamatay doon sa amin, no, bansa, mga kapatid, or sa aming lugar, yung si Kapitan Bukol, mga kapatid. No? Binaril, mga kapatid. Hallelujah. Alam ba niya na doon siya papatayin, mga kapatid? Hindi niya alam yun. Pero dahil, sabi nga sa ating introduction kanina, mga kapatid, okay, ulitin ko po yung introduction natin, hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, hallelujah, minsan, ang Diyos po ang siyang gumagawa ng paraan para siya ay mamatay. Amen? Ito ay kaparaanan ng Diyos upang hatulan ang tao sa paghatol sa espiritual o katawan o kaluluwa. Hindi natin mapipigilan yung kamatayan, mga kapatid.
Hallelujah. Kaya sabi nga sa ating binabasa mga kapatid na ito ay isang puwersa na hindi kayang pigilan ng sinumang manggagamot. Amen? Hallelujah. Sino man yang manggagamot na yan, 'pag yan talaga kaya kung may mamatay mga kapatid, sabihin natin ay diyan lang talaga siya. Marami pang mga lakas mga kapatid. Sabi niya, ang lakas pa niya. Pero bigla siyang nawala, namatay. Dahil, sabi nga sa verse, mga kapatid, Hebrew chapter 9, verse 27, at kung paano itinatakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito, ang paghuhukom. Ano po daw mga kapatid? Pag ang isang tao ay namamatay, ay hindi na po natin pwede yan na ipanalangin mo si brother or si sister or yung kapatid kong namamatay dahil namatay siya na matanggap ang kanyang kaluluwa doon sa langit. Hindi na po ganun mga kapatid. Amen. Pag ang isang tao ay namamatay, hallelujah, siya na bahala mga tubang yun siya, sa Bisaya pa. Doon po siya haharap sa ating Panginoon mga kapatid. Sabi sa Ecclesiastes chapter 8 verse 8 mga kapatid, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil sa diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipag-ugnayan ayaon, ni mailigtas siya ng kasamaan ng taglay niya. 'Di ba? Ang kamatayan, kahit ano gawin ng isang tao, hindi po siya mapipigilan mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yan po ang dalawa na sinatawag mga kapatid na physical na kamatayan and spiritual. Ano ang dahilan sa physical na kamatayan? Genesis chapter 2 verse 17 mga kapatid, kahatulan ng Diyos. O Genesis mga kapatid, buntahan po natin ang Genesis chapter 2 verse 17. Ang sabi doon mga kapatid, datapwat ang kahoy, ito pong kasalanan na kinakain mga kapatid, namamatay po kanilang physical pa daw tapwat ng kahoy na pagkakaila ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang na mamamatay ka. Ito pong word na ito mga kapatid, pinapaalala ng ating Panginoon kay Idan or Kaadan at kay Eve mga kapatid. Hallelujah. Pero ang unan nitong sinabihan yung lalaki. Kasi sa chapter 2 mga kapatid, ang tao pa po ay si Adan, no? Si brother pala tuloy. Hallelujah. Siya po yung pinapangunahan, pinapaalalahanan ng Panginoon, no? Hallelujah. Then number 2, tamang kapanahunan. Tamang kapanahunan. Pag ang isang tao ay yan na po talaga yung kapanahunan niya, kukunin na siya ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya sabi nga mga kapatid sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ang bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon sa lahat, mga kapatid, sabi doon mga kapatid sa to, panahon sa panganakan at panahon sa kamatayan, panahon sa pagtatanim at panahon sa pagbubunot at itinatanim. Hallelujah. Yan po ang mga kapanahunan na hindi natin pwedeng pigilan mga kapatid. Itong kamatayan, sabi nila matatakot akong magbahagi about kamatayan. Bakit tayo matatakot? Hallelujah, lahat tayo ay pupunta doon mga kapatid. Hindi lang natin alam. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, huwag nating hayaan na sa spiritual na relasyon sa ating mahal na Panginoon ay mamamatay tayo. Amen? Hallelujah. Lagi nating ipanalangin, Lord, buhayin mo ang spiritual. Dahil itong katawan natin mga kapatid ay babalik ito sa man to nanggaling mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi sa Matthew chapter 13 verse 29 mga kapatid, hindi baga ipinagbibili ng mga, sabi doon mga kapatid, hallelujah, na hindi baga ipinagbibili ng isang bilis ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kundi pinahintulutan ng inyong ama. Datapwat maging man ang buhok ng ulo ninyo ay pawang bilang ng lahat. 'Di ba mga kapatid, ang Diyos, bilang na bilang ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya kahit pa may mga tao na gustong magbigti pero hindi natuloy dahil hindi pa talaga kapanahunan mga kapatid.
Pero kasalanan yun mga kapatid 'pag sila po talaga ay nagbigti. Kasi may mga taong hindi pa dapat patayin ni Lord, pero sila na talaga ang nagtapos sa kanilang mabuhay. Pero hindi po yun nais-nais sa ating Panginoon. Hallelujah. Minsan, ang isang tao or namamatay sa pisikal or sa pisikal na kamatayan dahil po sa labis na kasamaan at di tamang pagkain. Itong pagkain din natin mga kapatid. Alam mo na high blood ka, kain ka pa ng litson. Hallelujah. Siyempre namamatay ang isang tao mga kapatid dahil sa mga pagkain. Yung wala tayong control pagkain mga kapatid. Pisikal, 'di ba? Kailangan din natin kontrolin yung mga pagkain natin lalo na't mga mantikain mga kapatid, no? Hallelujah. Pagbawal mga kapatid, wag na nating kainin, no? Hallelujah. Number 4, labis na kasamaan. Dahil po sa labis na kasamaan sa isang tao, namamatay pisikal. Kasi mga kapatid, binaril. Yung iba mga kapatid, hallelujah, ay hindi ko alam kung anong nangyari mga kapatid. Dahil sa labis na kasamaan. Basahin nga natin, Ecclesiastes chapter 7 verse 17 mga kapatid. Ang sabi niya doon, huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man. Bakit ka mamamatay bago dumating ang inyong kapanahunan? Baka ka mamatay bago dumating ang kapanahunan. Hallelujah. Mayroon palang namamatay dahil sa kasamaan, mga kapatid. Number 5, kawalan ng pag-iingat sa sarili. Hallelujah. Kailangan din po nating ingatan ang ating mga sarili, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ingatan natin ang ating mga sarili. Sabi doon sa Kawikaan, mga kapatid, Kawikaan chapter 16 verse 25. Hallelujah. Sabi doon mga kapatid, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Praise God. Paano nga ba mga kapatid? 'Di ba mayroon tayong mga freedom na gustong gawin natin mga kapatid. Kaya ingatan natin. Sabi doon mga kapatid sa 25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Praise God. Number 6, paghatol sa sarili. Minsan mga kapatid, ang ating mga sarili, lagi nating hinahatulan. Tayo na mismo pumatay sa ating mga sarili. Amen? Lagi na lang nating sinisisi ang ating mga sarili. Kaya, ikaw na mismo pumatay sa iyong sarili. Amen? Kung nakagawa man tayo ng kasalanan, tapos na mga kapatid. Sabi ko nga sa introduction mga kapatid, na wag nang balik-balikan pa. Dahil ikaw na mismo yung nagpaparusa sa iyong sarili. Sabi sa Matthew 27 verse 3 to 5, sabi doon mga na magkagayo si Judas ay nagkanulo sa kanyang pagkakitang siya ay natahatulan na nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at number 4, sabi niya doon na sinabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan, datapot kanilang sinabi ano sa amin. Ikaw ang bahala niyan. Oh, 'di ba? Hallelujah. Nagsisi siya mga kapatid. Ang ginagawa niya sa 5, sabi dito, at kanyang binulaksak o ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pilak at umalis siya at yumaon at nagbigti. Anong nangyari kay Jonas mga kapatid? Dahil siya ang dahilan na ang ating Panginoon ay pinako sa krus mga kapatid dahil sa kanyang pag-betray mga kapatid. Amen? Kahit pa nagkakasala tayo, huwag nating kitilin ang ating buhay. Mag-repent tayo. Bumalik tayo sa Diyos. Amen? Mga kapatid, huwag nating hatulan ang ating mga sarili. Kung nangyayari man, nagkakasala tayo, hallelujah, magbalik loob tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Huwag nating laging sinisisi ang ating sarili mga kapatid na wala ka ng gana umaten, wala ka ng ganang magpagamit dahil ikaw na mismo pumatay sa sarili mo. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Ang pagkadisgrasya na or aksidente kung minsan mga kapatid, ito din kaparaanan na lamang ng Diyos upang maganap ang tamang kapanahunan ng isang tao. Pag yung isang tao pala ay nadidisgrasya, isa itong kaparaanan ng Panginoon na maganap. Hindi pala ibig sabihin na disgrasya, hindi pa yun ready. Kaya ang ibig sabihin ng Panginoon,
Dapat lagi tayong ready, mga kapatid, dahil ang kamatayan ay walang makapagpigil sa atin. Kahit pa sabihin mong ang aking katawan ngayon ay energetic ako ngayon, hindi mo alam kung kailan lang tayo mamamatay, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dito naman po tayo, mga kapatid, ang tanong, saan mapunta ang kaluluwa ng taong namatay? Ang tao, mga kapatid, na mamatay at ang tatlong pangyayari ng bahagi, mga kapatid, ay ito po, ang katawan ay ilibing sa lupa. Basahin nga natin, mga kapatid. Ang katawan ay ililibing. 'Di ba? Yan po ang ating tradition ngayon. Siyempre, ililibing. Yung iba, mga kapatid, carnation, no? Carnation ba? Sunugon yung katawan, mga kapatid. Pero sa ating mga, katulad sa atin, normal na kamatayan, ang pagkakaalam ko yung carnation, mga kapatid, yung kung rabies, yung tinatawag, pero depende siguro sa mga kamag-anak, mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, Ecclesiastes chapter diyan po muna tayo diyan sa inyong mga Bible. John 21 verse 18. Ito po, mga kapatid. Hallelujah. Mahaba kasi ito, pero next time, loobin ni Lord, marami pa po tayo. Pwede kayong magtatanong dito, mga kapatid, dahil pwede nating sagutin. Hallelujah. Ay parang semi-Bible study po tayo ngayon. Okay. Sabi dito sa 21, mga kapatid, verse 18, sabi niya dito, hallelujah. Katotohanan sinabi ko sa inyo na ikaw ay bata pa. Ikaw ay magbihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang inyong mga kamay at bibigkisin ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Hallelujah. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Pag tayo sa katotohanan ngayon, pwede pa na to, saan tayo mapunta? Dumating ang panahon, mga kapatid, hindi ibig sabihin 'pag matanda, saka pa tayo mamamatay, dahil ang kamatayan nga hindi nagpipili, mga kapatid. Bibigkisin tayo, ilalagay sa kahon, o hindi mo, lahat tayo ayaw nating mamamatay, mga kapatid. Pero 'pag ngayon, hallelujah, pero 'pag mayroon tayong tunay na relasyon sa Diyos, mga kapatid, sabi mo, tagumpay ang isang kamatayon sa isang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, hindi natin ibig nga doon tayo dalhin, pero bigkisin ka ng iba, 'di ba? Hallelujah, hindi mo na kayang ilibing ang sarili mo, patay ka na, eh. Hallelujah, patay na tayo, mga kapatid. Kaya ang maglibing sa atin ay ang mga tao. Dalhin tayo doon sa ayaw natin na mga lugar. Kaya ano ibig sabihin doon, mga kapatid? Whether you like it or not, mga kapatid, lahat tayo ay mamamatay. Next verse, Ecclesiastes chapter 2 verse 20, mga kapatid, ang sabi doon, kaya't ako'y bumalik upang aking alisin ng pag-asa ang aking puso tungkol sa lahat ng gawa ng aking ginagawa sa ilalim ng araw. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Letter B, ang spiritual or ang espiritu ay babalik sa Diyos. At alam natin, mga kapatid, na ang ating espiritu ngayon, itong nagsasalita, ay babalik po ito sa Diyos, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 12, mga kapatid, verse 7, ang sabi doon, at ang alabok ay nauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nabigay niya, mga kapatid. Ito po ang mangyayari sa atin. Amen? Letter C, ang kaluluwa ay mapunta sa Hades. Anong Hades, mga kapatid? Praise God. Basahin nga natin ang Luke. Kilala man natin ang isang taong mayaman at si Lazaro, mga kapatid. Yun po ay tinatawag, mga kapatid, na namatay po yung dalawa, si Lazaro at yung mayaman na tao, mga kapatid. Pero si Lazaro ay namatay siya pero dinala sa sinapupunan ni Abraham. At ang taong mayaman, mga kapatid, napunta sa Hades or sa impyerno. Yun po yung tinatawag, mga kapatid, na wala ng katapusang kamatayan. Akala ng isang taong mayaman, madala niya ang kanyang kayamanan. Akala ng taong mayaman, mga kapatid, no, nandoon yung kanyang pagpagarbo sa kanyang sarili. Si Lazaro, mga kapatid, bakit kaya, mga kapatid, pinag-aralan ko, bakit kaya ang mayaman na tao walang pangalan? Amen?
'Di ba mga kapatid, nagtataka ba tayo bakit kaya mayaman lang ang tawag sa kanya? Kaya hindi niya tinanggap ang Panginoon. Kaya tayo mapalad tayong tinanggap natin ang Panginoon para masulat ang ating pangalan doon sa aklat. Dahil sabi sa Apocalypse or Revelation chapter 20 verse 15 mga kapatid, ang sabi doon, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinubulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya pala mga kapatid, importante na tayo'y magpa-enroll. Magpa-enroll tayo sa Panginoon. Baka tawagin tayong mayaman mga kapatid, wala tayong pangalan. Kaya laging sinabi ni Pastor Carlo na gamitin natin yung tunay nating pangalan dito. Amen? Dahil mga kapatid, paano natin ipanalangin ang mga taong ito na hindi man ginagamit ang tunay na pangalan? Praise God. Hallelujah. Ang tao, balik tayo mga kapatid. Ang kaluluwa ay mapunta sa Hades. Hallelujah. Sabi doon mga kapatid sa Luke 16 verse 23, ang sabi doon mga kapatid, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itinitingin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Dito natin makikita mga kapatid na ang patay pa ang nanalangin sa buhay. Pero ngayon baliktad eh. Pag namamatay yun, ipanalangin mga kapatid. Pero baliktad dito sa Bible. 'Di ba ang mga taong ginagawa ngayon pag naimamatay, panalangin. Pwede may serbisyo, yes. Normal na may serbisyo pero hindi mo na ipanalangin na dahil lahat ng ating ginagawa nung buhay tayo, hahatulan tayo, hindi na tayo pwedeng ipanalangin ni numan mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. May time pa ba ako mga kapatid? Okay. Next, hallelujah. Gawa po tayo mga kapatid sa gawa or Acts chapter 2 verse 27. Ipagpatuloy natin to sa susunod kasi napakaganda po itong topic mga kapatid. Hindi ko pa po ito nabahagi. Amen? Hallelujah. Gawa chapter 2 verse 27. Sabi dito mga kapatid, okay, basahin po natin. Hallelujah. Sapagkat hindi mo iniwan ang kaluluwa ko sa Hades at ni tinitiis man na ang inyong banal na makakita ng kabulukan. Praise God. Hallelujah. Ito pala ang mangyayari sa atin. Pag tayo namamatay na hindi natsumpungan ang ating pangalan sa aklat na buhay. Kaya pag sabing mayroon kang pananampalataya, meron ka ng repentance, meron ka ng bautismo sa pangalan ng Panginoon. Acts 2:38 mga kapatid. Dahil kung hindi nasusulat ang ating pangalan, tatawagin tayo, wala tayong pangalan mga kapatid. Bakit si Lazaro may pangalan? Dahil tinanggap niya ang Panginoon. No, mga kapatid. Kaya tayo, wag tayong mag-alinlangan na tanggapin natin ang Panginoon. Kasi ang ating kamatayan, mga kapatid, hindi natin alam kailan tayo mamamatay. At baka sabihin doon, hindi ko nasumpungan ang pangalan mo doon. Dahil may aklat na babasahin mga kapatid, hallelujah, at malinaw na binabasa natin ngayon, Revelation chapter 20 verse 15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat na buhay ay ibinubulid sa dagat-dagatan na apoy. Apoy na hindi namamatay mga kapatid. Ano ang Hades? Ang tanong, anong Hades mga kapatid? Ang Hades ay binibigyang itsura mula sa aklat ng Luke 16 verse 19 to 26. Pero hindi ko nababasahin. Sige, babasahin na lang natin para may maintindihan tayo. 19 to 26 mga kapatid. Ito po yung paliwanag sa isang Hades na ating napakinggan ngayon. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. 20. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng sugat, ay inilagay sa kanyang pintuan. 21. At naghahangad na magpakain ng mga momo na mga hulog mula sa dulang ng mayaman. Oo,
at ang lumapit pati ang mga aso at hinimura ang kaniyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Hallelujah. 23. At sa Hades na nasa pagdurusa ay itinitingin niya ang kanyang mga mata at natunaw ang malayo o natanaw niya sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. 24. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nahihirapan ako sa alab na ito. Ito pong nangyayari mga kapatid. Nahihirapan si Lazaro doon or ang taong mayaman. 25, sabi ni Abraham, datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng inyong mabubuting bagay sa inyong pamumuhay. At si Lazaro na inyo o gayon din paraan ay masamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin na at ikaw ay nasa kahirapan. Nabaliktad mga kapatid. Hallelujah. Ito pong tinatawag na Hades. Amen? Hallelujah. Sinapupunan ni Abraham siyang paraiso. Kumbaga, ito po yung paraiso sa 22 na nangyari, namatay ang pulubi, siya dinala sa anghel. Sinapupunan ni Abraham. Namatay naman ang mayaman, nilibing. Hallelujah. Sunod mga kapatid, hallelujah, tinatawag nito ang kamatayan sa isang tao pala mga kapatid, or tinatawag na, hallelujah, imperno sa wikang Grigo ay Gihina, na ang kahulugan ay lugar ng pagdurusa. Amen? Nabasa po natin sa Luke 16:23-24. Ang salitang imperno ay original na nagmula sa wikang Espanyol. Number 3, abyss or bottomless pit. Isang malalim na bangin na humahati sa paggitan ng sinapupunan ni Abraham o kilala bilang paraiso at imperno na lugar ng pagdurusa. Imperno na lugar ng pagdurusa. Number 4, Tartarus mula sa wikang Grigo ay tartaru. Ito ay nasa ilalim ng abyss or abyss, bottomless pit, malalim na bangin na pinagkukulangan ng anghel or pinagkukulungan ng anghel na sumuway sa mas kilala bilang demonyo. Basahin po natin mga kapatid. 2 Peter. Okay, basahin natin ang 2 Peter. Praise the Lord. Ano nga kaya ang nakasulat dito mga kapatid? 2 Peter chapter 2. Kaway-kaway kayo dyan mga kapatid. Nandyan pa ba ako? Hallelujah. Praise God. Hello? Narinig pa ba ninyo ako mga kapatid? Okay. Okay, sige. Salamat. Okay. 2 Peter chapter 2 verse 4, ang sabi dito mga kapatid, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mangagkasala, ang mga yaon, hindi sila ibinubulid sa emperno at kinulong sa mga hukay sa kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Hallelujah! Hindi pa pala yung mga anghel mga kapatid na hinuhukom. Kumbaga, nilagay pa sila, pinagtipon-tipon sila dahil hindi pa nga talaga naghukom ngayon mga kapatid. Hallelujah! Dito naman tayo sa Hades. Ang Hades ay isang temporal na lugar na kung saan ilalagak ang kaluluwa ng mga taong namatay para ihanda sa darating na huling paghukom. At ang huling paghukom, ang lahat ng nasa Hades ay muling hahatulan kung saan eternidad sila mapunta. Kung doon buhay walang hangganan mga kapatid, bagong langit at sa piling ng Diyos magpakailanman doon tayo mamumuhay yung mga tao na sumusunod sa Panginoon. Pero yung taong hindi namumuhay
Saan sila? Babasahin natin Apocalypse chapter 20 mga kapatid, verse 11 to 15. Basahin ko po para po malinaw na mapakinggan nating lahat. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang luklukan doon ay nasa kanyang harapan, at lupa at ang langit ay tumakas, at walang masumpungang kalagayan nila. 12. At nakita ko ang patay, malaki at maliit, na nangagkatayo sa harap ng luklukan, at nabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na isiyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa aklat ayon sa kanilang mga gawa. 13. At ibinibigay ng dagat or at ibinibigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinibigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinubulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At last, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat na buhay, ay ibinubulid sa dagat-dagatan na apoy. Ito po ang pinakamasakit mga kapatid. Hallelujah, kung saan hindi nasumpungan ang ating pangalan sa aklat na buhay. The death, mga kapatid. Ang kamatayan, sabihin natin na matay tayo physical, yes, namatay tayo, pero bigyan tayo ng katawan, hallelujah, na doon mo mapil ang lahat ng sakit. Hallelujah. Dito lang po ako magtatapos mga kapatid, dahil meron pa po tayong susunod, pag-aralan natin ito. Hallelujah, dito lang po tayo. Hallelujah. Ano ang Hades? Hallelujah. Dahil tayo po ngayon ay nandito mga kapatid, gusto nating masulat ang ating pangalan sa aklat na buhay, tanggapin mo ang Panginoon. Kung baga ang ating pagpa-enroll mga kapatid. Ito pong tinatawag na enrollment sa atin. Kung tayo po'y nagpa-enroll or nag-eskwela mga kapatid, kung hindi po nakikita na ang ating pangalan doon, natapos ka ng high school pero wala kang pangalan doon, paano ka gagraduate? 'Di ba? Kaya ang isang taong nag-aral or nanampalataya sa Panginoon, i-fulfill natin mga kapatid. Salamat tayo kay Sister Pinky kung nandito siya, na talagang na-fulfill niya mga kapatid. No, sa lahat na nabaptize sa pangalan ng ating Panginoon, yan po mga kapatid ang pamaraan ng Panginoon na masulat po ang ating pangalan sa aklat na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ito lang po ang ating pag-usapan. Sa susunod, mayroon pa po tayong hallelujah, balikan. Hallelujah, at loobin ng Panginoon, bigyan pa tayo ng buhay. Praise God. Magpatuloy po tayo sa susunod na panahon mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Dito lang po ako mga kapatid, dahil nakakonsume na po ako ng 52 minutes mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Alam ko po na ang salita ng ating Panginoon, marami na din nakarinig at napaalalahanan mga kapatid. Huwag nating hayaan na patay tayo spiritually. Hallelujah. At hindi tayo buhay sa tingin ng ating Panginoon. Pwede tayong buhay pero patay na pala tayo spiritually mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, dahil isa tayo mga kapatid na binuhay niya ang ating pananampalataya. Sabi ko na nga sa inyong lahat kanina, hallelujah, kung anuman ang mga nakaraan pang mga pangyayari, mga pagkakasala, pagkakamali natin, ipasa Panginoon na po natin lahat. Huwag na po nating balik-balikan. Magpatawad, magmahalan, mga kapatid, sa pagbalik ng ating Panginoon, isa tayo na madatnan niya mga kapatid. Magpapalinis tayo sa ating Panginoon. Amen? At lagi nating tandaan, hallelujah, ang kamatayan mga kapatid, hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kailan tayo papatayin ng Diyos. Kukunin ang ating hiram or ipinagkaloob na buhay mga kapatid. Kaya sama lang tayo sa ah, isang singaw mga kapatid. Hallelujah. Nakikita natin ngayon, pero hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Kaya wag nating hayaan mga kapatid, hallelujah, na mamatay tayo
spiritually, mga kapatid. Dahil sa ating mga kasalanan. Ang sabi sa ating keyverse kanina, mga kapatid, hallelujah, hallelujah na, maraming mga tao ngayon namamatay dahil sa kanilang pagnanasa sa kanilang mga sarili. Ginagawa nila ang kanilang sarili na mapalugdan sa lahat. Pero lagi nating tandaan, hallelujah na, yes, buhay na buhay, maganda ang katawan, malakas ang kalusugan, grabe mga kapatid, pero wala na palang tunay na relasyon sa Diyos. At ang pinakamasakit, mga kapatid, na nandito tayo sa gawain ng Panginoon, pero patay na pala tayo sa harap ng ating Diyos. Patay na pala ang ating espiritual. Wala na tayong tunay na relasyon. Wala na tayong devotion. Wala na tayong tunay na pagbabasa sa salita ng Diyos. Hallelujah. Habang ako nag-study kahapon, mga kapatid, nandoon kami sa palaruan, naghahanap ako ng mensahe. Lord, ano po bang mensahe mo? Hallelujah. Marami akong ini-studyhan, mga kapatid, pero kagabi lang ako pag-uwi ko dito, pagkatapos namin sa prayer meeting, saka pa na-reveal ang salita na ito, mga kapatid. Kaya para po ito sa ating lahat. Bukas or sa susunod, mga kapatid, loobin ng Diyos, sa Friday, marami pa po tayong pag-aralan about sa death, mga kapatid. Ang kamatayan, hanggang dito lang po muna tayo, mga kapatid, dahil ako po ay may trabaho pa. At salamat din po sa pagkakataon na ako po ay nabigyan ninyo ng pagkakataon makapagbahagi sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Lord God, Ama naming banal, hallelujah, hallelujah, Jesus. Makapangyarihan ka nga Diyos. Salamat, Lord, hallelujah, sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng pag-unawa o sa lahat ng mga kapatiran ko na nandito, Lord Jesus. Patuloy po kami, Lord, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin. Na tunay nga, Lord God, na minsan ang isang tao buhay, physical, pero patay na spiritually, Lord. Huwag mo nawang hayaan, Panginoon. Nakabahagi kami doon, Lord. Isulat mo ang aming pangalan sa aklat na buhay, Lord Jesus. Na hindi kami maging katulad sa taong mayaman, Lord God. Yes, nagpakasasa siya dito, Lord God, sa laman. Hallelujah. Marami siyang tinatangkilig na mga negosyo, Lord God. Pero, santo si Panginoon, wala pala siyang tunay na relasyon sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord, na nandito po sa Jesus Christ Apostolic Pentecostal, na magkaroon po kami ng tunay na pananampalataya at ang aming pangalan, Lord, masulat mo sa aklat na buhay, Panginoon. Alisin mo lahat ng basura na hindi mo nagugustuhan sa aming mga puso, Lord God. Ang tampo, hindi pagpatawad, galit, puot, in the name of Jesus. Hallelujah. Mamuhay kaming may kapayapaan, may pag-ibig sa kapwa, pagmamahal na katulad sa iyo, Lord God. Pagpalain mo ang BR na ito, Lord, at magpadala pa po kayo ng marami pang mga kaluluwa, Lord Jesus. Sa iyo lang namin itinataas ang BR na ito, Lord God, at bakuran mo po ng iyong banal na espiritu upang hindi po pasukin ng kaaway, Panginoon. Bless mo ang aming resident Pastor Carlo, aming Sister Jane Candilanza, aming Sister Tricia May Unsang, aming mga admin, Sister Aluna, Pastor Jeline, Pastor Rosalyn, Pastor Jimuel, Pastor Jory, Sister Hallelujah Geraldine, Sister Pinky, Panginoon, kay Hallelujah kay Sister Yoradil, sa mga kapatiran ko, Lord, Brother Bean, Sister Benedict, Sister Mary Jean, Sister Mary Ipong, Sister Baby Love, Sister Your Lady, Hallelujah, Miss Sister Mill, Sister Wayne, Hallelujah sa lahat, Panginoon, na mga anak mo, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, one by one, Lord God. Blessing upon blessing hanggang sa inyong pagbabalik, Lord, at nawa, Panginoon, isa ang aming mga pangalan na maisulat mo sa aklat na buhay. Maraming salamat, Lord God, sa katagumpayan sa oras na ito. Sa iyong nag-iisang pangalan, in the name of Jesus we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng papuri. At God bless us all.